congratulations po. Congrats kay Maestro 21 TV. Congrats. Siya pong pinanghalpon na Best Reactor ngayong buwan po ng January 2024. Okay guys, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa paksa ng ating pong reaction video ngayong araw na ito, tayo ay pag-uusapan nga po natin ang pahayag po ng mga nakakakilala po kay Reyna at kanyang mama na si Melanie. Ito po yung panayam o interview po ng team po ni Kuya Brooks sa lolo at lola po ni Reyna. Okay? So lilinawin lang po natin mga kalingap na itong mga lolo at lola na ito ay ang mga magulang po ng o biyenan ni Melanie sa pangalawa pong asawa. So makatweet, hindi ito po yung talagang totoong mga lolo at lola po ni Reyna sapagkat noong daw pong mag-asawa po ang Melanie at ang kanila pong anak na namatay ay dalawang taong gulang pa lang po si Reyna. So yan. May tatlo po tayong lilinawin. Dito po sa naturang interview po ni Kuya Brooks, mga kalingap, ay mayroon po silang tatlong lilinawin. Okay. Una po ay kung totoong iniwan po ni Melanie si Reyna dito po sa Manila, kasama po ang isa po niyang anak na si Danica. Okay? Kasi usap-usapan po mga kapatid, mga kalingap, na pumutok yung balita at ikinontent ng mga kasamahan po natin, mga reactors, mga ibang vloggers, maski man po doon sa kabilang bakod, ay sinasabi po nila mga kababayan, mga kalingap, na itong si Melanie ay iniwan po niya si Reyna sa piling po ng mga sponsors na kumuha po sa kanila at ipapagamot nga sa St. Luke's at nandito nga po sa Manila. So yan po yung unang lilinawin po ng video ito at ito siguro yung dahilan kung bakit naghahanap po ang team ni Kuya Brooks ng kasagutan tungkol po sa balitang yan. Kasama po si Roda at ni Rhea Olarte. Pangalawa po ay kung papaano nagkaroon ng sakit si Reyna na gaya po ng nakikita po natin na sakit niya sa kasalukuyan. Okay. So, magbibigay din po sila ng kanila pong opinion tungkol po sa kalagayan po ni Reyna at yung pangatlong katanungan na gustong matugunan ng team po ni Kuya Brooks ay yung punto na ito bang si Aling Melanie ay anong klaseng ina si Aling Melanie? Mapabayang ina ba? O mapagmahal na ina? O mapag-arugabang ina sa kanya pong mga anak? So yan ang ating paksa sa ating video ngayong araw na ito. So bago po yan, isa munang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. Tangkilikin po natin Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlogs, at siyempre Ruel of Malalag. At kung bago lang po kayo sa munting channel na ito, sana po inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng inyong pag-like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, updated po kayo sa magiging sa mga iba pang mga reaction videos na ating pang gagawin. Okay? Likewise, may shout out po sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan ng ating Presidente Javier De Leon, a.k.a. Biridor. Tangkilikin din po natin mga Kalingap ang mga masisipag na Kalingap partners, lalo na po itong mga charity vloggers na nakatalaga po sa iba't ibang Kalingap landing pad sa ating bansa.
At siyempre, mega shout out sa ating mga kapatid dyan po sa Team Siomay ng Kalahi Community at ng buong Kalahi Community. Okay? So, tungayan muna natin mga kapatid ang isang maikling video na aking kinuha po sa panayam ng team po ni Kuya Brooks. Okay? So, tunghayan po natin. Nanay ang tumatao dun sa bahay nila Melanie kapag wala si Melanie. Oh. So pumunta kami dito kasi may mga lumabas sa social media na si Melanie daw umuwi na, iniwan daw si Rina. So sabi namin dito kami magtatanong kay nanay. At hindi si naman nanay iniwan. Kaya nga naklaro namin na nandito man si Danica. Klaro din natin para ma-clear din yung pangalan ni Melanie. Parang Kasi kawawa kasi naman. kawawa din naman si Melanie kasi ngayon puro basher si Melanie kasi nga ang lumalabas ngayon na kwento, si Melanie daw iniwan daw si Rina sa Manila. Kasama daw si Danica. Nandito man pala si Danica. Pakita ko si Danica. Danica! Kaya nga po kiniklear namin para protection to kay Melanie. Kasi may pinirmahan po yan sa barangay. Yun naman Iniwan daw, para, si Danica daw ang kasama. So, Sa yun po, Maynila. sabi. para pag kung ano ang mga iba pang lumalabas o kung ano pa yung mga ano ng barangay, at least alam namin paano protektahan si Melanie. Hindi iniwan. Yung inamis mong kasama sa Maynila, So, hindi pa sila bumabalik. hindi pa. So yun ang malinaw. Ay, ano wala. Yun ang totoo nun. Yung mga baser-baser nga. Yes po. Inaano nga yung mga baser. Ito nga yung dalawang apo ko. Oh, yan. Oh. Kapatid yan. Ay, ito. Si Taray. Ay, Taray. Ah, Kapatid si Taray yan. Ay, to. yan, sa akin yan ang laki. Kapatid din to ni ano, ni Ano, Rina. Oh, kapatid sa ina. Di Sire. Sire. Melanie na yun. Kapatid yan niya, no? Yan ang Kaya kamula. pala mga ano na yun. No? Ay, Para sa yan na lang Sa'yo na. nag-iwan ng anak nyo. Yan ang... Yan ang tawig-lawig yan ng ama. Ayan pa. Di gwapo po yung anak mo. Gwapo pala yung anak mo. Ay, may kundi laban lang. Yung mga tisay naman to ah. Oo. Bakit? Tungkol naman doon sa kay Rina, Ako. pagsasabihin na dito nagsimula, Yes po, nung daw pong nakaburol Mamatay. yung anak mo. hindi ganito kasi ang kwento niyan. Noong dumating sila, kasama yung lolo, Yes po. ay ako'y nandito at siyempre, May patay ka. talaga. Oo. Ay napansin ko yun dyan, sulo-sulo, dyan sa tabi ng tinapo, nagtatawa siya. Sabi Siya lang ko, mag-isa. oo, siya, solo. So tama na isang lola ng isang tatawa. Nanood siya ng Ano cellphone. yun, ipag minanasay? Bilas mo? Oo. Ah, si Una, si Lorna. Nagtatawa siya sa Naanan ninyo sa, doon sa pagamutan. Ako, nandito sa bangko na yan. Sabi ko, bakit yung bata niyan ay gayaan? Tapos lumakad siya pakindig-gindig. Hindi naman yung ganun. Dati hindi gano'n. Oo. Pero yung bata na yun, malaki na talaga kutan pa. Oras lang Oo, malaki mulas na. si Rina. Tapos, yung pag-i-eskwela nga niya, parang, ilang taon yung sa grade 1? Dalawa daw po, sabi ng Teacher. Dalawa. opo sa dalawa. Pero hindi pa pwedeng ipasa at hindi ka marunong magbasa. Hindi nga marunong Kaya sabi ko, yung bata na yun, baka naman anakin talaga sadyang nang kumbaga sa ilabas, sadyang ganun ang isip niya. Yun ang isip ko. Yun din ang sumilid sa isip ko. Tapos ditong kwan nga, nagkaganon-ganon, sabi ay dito raw nga nagsimula, ay nakikipag-iitan ako. Dahil kung dito ka ako nagsimula, nung oras na yun, magkakagano na. Ay, nagkapunta muna sa kanila. 2 linggo pa dito. 2 linggo dito, tapos nag-uwi sa kanila, kinuha nung lolo, edad lang ng 1 linggo yata mahigit, ibinulta rito at gano'n nga, nagsisiraan na raw ng bait. Kasi that time, nakaburol pa yung anak mo. Eh, Dito. 1 linggo lang naman yun dito eh. Tapos, Pero ano daw, napupuna ko na siya, gano'n talaga. nung dito daw tayo, iniwan ni tatay ni Storm, nilagnat daw dito. Hindi man yun. Hindi mo nilagnat, yan naman ako. So mali yung info dati. Mali yung... Hindi nilagnat, doon na yun nilagnat sa kanila. Kalakas-lakas ng kunin dito. Hindi yun nilagnat dito. So nakastay si Rina dito ng mga ilang linggo. Si Rena? Oo.
ano ay, parang lang isang buwan yata nung magkasakit na niya. Nung magkasakit. Pero nitong kunin nila, ay saglit lang. Noon lang nakaburol yung pakalibing, kinuha na. Walang sakit doon ang kinuha. Wala. Pero iba na ang isip. Napapansin ko talagang iba. Nagtatawa. At sisimula na. Oo. Sa edad na, Yung edad nung ko na yun, anong... Mga 12. Kung siguro siya. ganong edad niya. No? Kasi ano na ngayon siya eh. 16 na taon na siya ngayon. Pwede at 4 na taon na yung Anak mo. anak kong patay. Pwede mag-12, no? Ang yung, Pwede mga 60. 4 na taon na eh. Anong klaseng ina si Melanie tayo sa pagkakaalam? Maigi ina. Mabait sa, mapagmahal sa anak. Mapagmahal talaga yun sa Dahil kaya ako nasasabi, ay yung apo kong dalawa. Kasi Danica at saka Oh. si Desiree. Ayan. so mali na naman yung mga haka-haka nila. Napabaya Maigi, daw si maigi. Melanie. Ay, di. Hindi pa ba yan? Hindi. Hindi pa ba yan? Ayun, mabuti po at naliwanagan po. Galing po sa inyo. Totoo Kawawa yan, naman ako si Melanie. makakapagsabi. Opo. Na yun ay maiging Kawawa naman si Melanie pala kung hindi natin niya itutuwid ang katotohanan. Pero yung sabing pagsisiraan nila, maski ako makikipagtala ako dahil yung anak niyang dalawa, dito hindi niya pinabayaan. Kahit may asawa na, May asawa. Siya pa din napunta pa din at napunta. Galing, ano? Alam mo Nasuporta kami siya. ay, ano ay, Talagang ako, wala rin makikipag kaming talo sa kanila na sasabihin, pabaya ay hindi pabaya ang bata yun. Hindi pabaya sa anak. Okay, guys. Sa unang katanungan, kung iniwan nga ba po ni Melanie si Reyna dito sa Manila, ang sinasabi po ng lolo at lola ay wala daw po itong katotohanan, pinapabulaanan ng lolo at lola. Kasi ang Danica na sinasabi na kasama po ni Reyna dito sa Manila ay nandun po sa kanila. Nakita po nila Rhoda at Kuya Brooks na nandun po naman si Danica. Ang magkasama lang po na dito sa Manila na alam po nila ay si Aling Melanie at saka si Reyna. At sa katotohanan, ngayon po ay wala pa po. Hindi pa po umuwi si Melanie hanggang ngayon. So yan mga kalinga pa. So huwag po tayong basta-basta maniwala at humusga sa ating pong mga naririnig, sa ating mga napapanood. Okay? Sinasabi po kasi sa report, sa mga update po tungkol po kay Reyna, na bumalik na po ng daet si Melanie at iniwan po niya si Reyna dito sa Manila at ipinagkatiwala po sa mga sponsors na tumutulong po sa kanya upang ipagamot po sa St. Luke's. Okay? So yan, ang sinasabi po nila, wala pa po si Melanie sa daet at kasama po si Reyna. Okay? Doon naman po sa pangalawang katanungan kung paano nagsimula. Okay? Meron na rin pong na-interview po mga kalingap si Kuya Brooks. Nakamag-anak din po itong mag-asawang ito na parang lulain din. Lulain din po ni Reyna na nagsimula nga po yan daw noong namatay yung kanyang stepfather. At ito ay sinasabi ng naunang nakapanayan po nila o una nilang na-interview na parang ang hinala po nila kung bakit nagkaganito po si Reyna ay yung naano po ng kanya, napasok po ang kanyang utak daw po. Ewan ko kung maniniwala po kayo o hindi. So kayo po ang humusga. Sinasabi nang dahil po sa buwanang dalaw ay pinasukan daw po ng hangin sa ulo dahil natutulog, nabasa po ang kanyang buhok. Okay, again, sinasabi ko, disclaimer, kaya kayo na po ang bahalang humusga kung paniniwalaan po ninyo o hindi. Pero dito naman po sa mga lolo at lola, yung magulang po ng stepfather po ni Reyna, ay nagsimula nang napansin po nila na ganito na po ang ikinikilos po ni Reyna na tumatawang mag-isa, yan, tumatawa daw pong mag-isa at kung pakending-kending pa, pakimbot-kembot, lumakad. Kaya sinasabi po ng lolo ay hinala po niya, sa isipan po niya, hinala po niya na baka
itong batang ito na malaking bulas na sinasabi po niya ay ipinanganak na ganyan. Okay? So ito siguro po mga kapatid, mga kalingap, ito siguro yung dahilan na marami pong nagsasabi na si Reyna po ay special child, ipinanganak na special child. Kasi ito siguro po ang kanila pong pagkakaintindi doon sa sakit po ni Reyna. Pero marami rin pong nagsasabi sa mga nakakakilala sa kanila na hindi naman daw po ganyan po si Reyna. Nagsimula lang po lang noong namatay po ang kanyang stepfather. Okay, next, pangatlo, na katanungan na gustong masagot ng team po ni Kuya Brooks ay yung ano po? Kung anong uri na ina? Si Melanie, nako po, sila po ang nakakakilala po kay Melanie. Tayo naman po ay nagbabase lamang po tayo sa ating mga napapanood at sinasabi ng mga reactors na ating pong napapanood. Okay. Ayon po sa mga biyanan, biyanan po ni Melanie, isang responsabling ina pala, mapag-aruga, mapagmahal na ina, hindi pabayang ina daw po si Melanie. Sa katotohanan, yung kapatid po ni Reyna na dalawa na anak po na ni Melanie sa nasirang pangalawang asawa ay binabalik-balikan at sinusuportahan din daw po ang mga batang ito. At walang masabi po itong dalawang matandang ito. Okay? Maski nga hanggang ngayon na mayroon na pong asawa daw po si Melanie, ay binabalikan at inaalagaan pa po daw niya yung dalawang anak niya po doon sa kanina pong, doon sa nasira po niyang asawa. At yun nga po yung pangalawang asawa na anak po itong mga matatandang ito na ini-interview po nila Rhoda at ni Kuya Brooks. Okay? So yan na naman po tayo mga kalingap. So wag po tayong masyadong mapanghusga sa ating kapwa, lalo na po kung hindi po natin kakakilala. Okay? Kung inyo pong matatandaan, nagkaroon din po ako ng content na sinasabi ko doon kung totoo. Pero sinabi ko naman po doon sa aking content, kung totoong iniwan po ni Melanie si Reyna po dito, sabi ko doon sa una kong content ay, parang yatang hindi tama. Okay. Hindi tama at hindi ginamit po nung ina. Hindi ganito ang uri ng isang ina na iiwanan mo. Alam mo na mayroong kapansanan sa pag-iisip ang iyong anak at iiwanan mo sa hindi mo mapamasyado kakilala. Yun po yung sinabi ko po doon. Kaya dito, kayo na po ang humusga kung ang mga lolo at lola na ito ay may credible ang kanila pong sinasabi. Kung credible ba, mapagkakatiwalaan ba, pwede ba natin panghawakan ang kanila pong sinasabi? Nasa sa inyo na po yan kung kayo po ay maniniwala o hindi. Okay, so hanggang dito na lamang po ang ating reaction sa issue na ito. Sana po tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kuya Brooks, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlogs, at siyempre Ruel of Malalag. At pakidamay na rin din po ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng inyong like, share, and subscribe, at pindutin na rin po ang notification bell, at nang sa ganon ay magkakasama pa rin po tayo sa susunod pa pong mga reaction videos na ating pong gagawin. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.